Ang mga nahulog na anghel, mga nilalang na celestial na lumabag sa banal na kaayusan, ay bumaba sa lupa at nagpasimula ng isang panahon ng kaguluhan. Ang kanilang ipinagbabawal na kaalaman ay nagbago sa sangkatauhan at nagbigay daan sa paglitaw ng isang lahi ng mga higante na tinawag na Nephilim, na minarkahan ng isa sa pinakamadilim na kabanata ng sinaunang kasaysayan. Ngunit ano ang nagtulak sa mga nilalang na ito na magrebelde laban sa lumikha? Paano nila hinubog ang kapalaran ng tao? At ano ang naging halaga ng kanilang pagtataksil? Sa video na ito, susuriin natin ang hiwaga ng mga tagapagbantay, ang katiwalian na kanilang dinala sa mundo, ang mapaminsalang epekto ng kanilang mga gawa, at kung paano humantong ang lahat sa malaking baha. Isang paghatol na nagbago sa direksyon ng sangkatauhan, at ang mga alingawngaw nito'y maririnig pa rin hanggang ngayon. Kung ang paksang ito ay pumupukaw sa iyong interes, mag-subscribe sa channel, ibahagi ang video at iwanan ang iyong opinyon sa mga komento tungkol sa misteryosong kwentong ito na nagdurugtong sa celestial, pantao at walang hanggan. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang muling tinitingnan ang linya ng panahon ng sangkatauhan, nararating natin ang isang sinaunang yugto na kilala bilang panahon bago ang malaking baha, isang etapong binabanggit sa mga lumang tradisyon bago pa man ang delubyong tumakip sa buong mundo. Ito ang panahong ang mga tao ay namuhay sa isang batang lipunan, mas malapit sa mga hiwaga ng kosmos at sa mga bulong ng banal na presensya sa paglikha. Ngunit sa likod ng tila payak na panahong ito, nagkukubli ang mga puwersang magpapabago, magpakailanman sa kapalaran ng tao. Sa gitna ng magulong mundong iyon, lumitaw si Enoch, ang ikapitong patriarka mula kay Adan, isang natatanging figura dahil sa kaniyang katuwiran, karunungan at malalim na ugnayan sa banal. Habang ang mundo ay mabilis na lumulubog sa katiwalian at karahasan, nanatiling tapat si Enoch sa landas ng espiritu, lumalayo sa mga pagnanasa ng sangkatauhang bihag. Namuhay siya sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at nagtaglay ng pambihirang pagkaunawa sa mga misteryo ng walang hanggan. Minamasdan ni Enoch ang kalangitan ng may paggalang. Nakikita roon ang mga palatandaan ng isang nakahihigit na katalinuhan. Itinuturing siya ng mga tao noong panahong iyon na kakaiba, hiwalay sa ingay ng pamilihan at sa alitan ng pamilya. Ginugol niya ang mahabang oras sa pagmumuni-muni, hinahanap ang mga landas ng lumikha sa gitna ng lumalaking kadiliman. Hindi nakalampas ang kaniyang pambihirang debosyon. Ayon sa sinaunang tradisyon, pinili siya ng Diyos para sa isang dakilang layunin, maging propeta at saksi sa mga misteryong celestial. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ng sangkatauhan ng pananaw na lagpas sa mga hangganan ng mundong pisikal, isang bintana patungo sa kaharian ng espiritu. Sa mga tekstong nagsasalaysay tungkol sa kaniyang buhay at mga karanasan, ang pinakanakamamangha ay ang tinatawag na Aklat ni Enoch, isang akdang itinuturing na apokripa ng maraming tradisyon, ngunit napakayaman sa mga detalye tungkol sa kaniyang mga pangitain. Dito, si Enoch ay iniangat sa langit upang tumanggap ng mga revelasyong hindi kayang maabot ng karaniwang mortal. Sa pamamagitan ng panaginip at pangitain, nasaksihan niya ang tunggalian ng mga nilalang celestial, ang katiwalian sa mundo at ang malapit ng hatol ng Diyos. Hindi lamang ito isang ulat na mistikal, kundi isa ring babala, isang larawan ng walang hanggang tensyon sa pagitan ng langit at lupa, ng malayang kagustuhan ng tao at ng mga puwersang lampas sa kaniyang pagkaunawa. Bago siya umakyat sa langit, namuhay muna si Enoch kasama ng kaniyang bayan. Hinaharap ang parehong suliranin ng kaniyang panahon. Siya ay asawa, ama at pinuno, isang gabay sa pamamagitan ng halimbawa,
humihimok ng katarungan at katapatan sa gitna ng mundo na nilalamon ng karahasan. Ang kaniyang paglalakbay ay puno ng kababaang loob at pagsunod, at ang kaniyang pakikipaglakad sa Diyos ay lumampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Kahit paglipas ng maraming siglo, ang kaniyang pamana ay nananatili bilang patotoo ng pananampalataya, pag-asa at paghahanap sa banal. Sa mga pangyayaring humubog sa kaniyang buhay, ang pinakamahalaga ay ang kaniyang pagkikita sa mga nahulog na anghel, isang kabanatang nagbunyag sa hangganan ng kabutihan at kasamaan. Sa sansinukob na nilikha ng lumikha, ang mga anghel ay mga nilalang ng liwanag, mga tagapag-ingay ng misteryo ng langit at mga tagapagpatupad ng banal. Kabilang sa kanila ang isang pangkat na tinatawag na mga tagapagbantay o Grigori, mga nilalang na hinirang upang bantayan ng sangkatauhan. May tungkulin silang protektahan ng mga tao, gabayan sila espiritual at pigilan ang paglapit ng kasamaan. Bumaba sila sa lupa sa isang panahong inosente pa ang mundo, kung kailan hindi pa kilala ng mga tao ang mga instrumento ng kasamaan. Mula sa langit, minamasdan nila ang kahinaan at tatag ng sangkatauhan ng may paghanga. Ngunit ang dapat sana'y paggabay lamang ay nagbago tungo sa mas malalim at mas mapanganib na ugnayan. Isang mas madilim na anino ang bumalot sa mga tagapagbantay na dati matapat na lingkod. Unti-unti silang bumigay sa isang tukso na sumibol sa kanilang puso. Ang pagnanasa sa mga anak na babae ng tao, mga babaeng ang kagandahan at kaaya-ayang kilos ay nagpaalab ng pagnanasa na hindi nila mapigil. Paglipas ng mga henerasyon, ang pagnanasang iyon ay naging matinding pananabik. Si Samyaza ang pinuno ng mga tagapagbantay, ang unang bumigay. Kilalang matalino at malakas, siya ang napiling manguna sa grupo. Ngunit sa halip na pigilan ang iba, siya mismo ang naging sagisag ng pagre-rebelde. Siya ang nanguna sa paglabag sa banal na kaayusan. Pinamunuan ng mga tagapagbantay sa isang lihim na kasunduan, isang panatang bawal. Tinipon niya sila sa bundok Hermon, isang mataas na lugar na nagdurugtong sa langit at lupa, at doon ibinunyag ang kaniyang plano, pakasalan ang mga babaeng tao at magkaanak. May ilan na nag-alinlangan, alam ang bigat ng pagsuway sa mga batas ng lumikha. Ngunit si Samyaza, tuso at mapanghikayat ay nangakong kapag pinagsaluhan nila ang kasalanan, walang parurusahan ng nag-iisa. Sa kaniyang pamumuno, 120 anghel ang pumirma sa kasunduan at kasama nito ang kanilang kapalaran. Kabilang sa kanila, namukod tangi si Azazel sa tindi ng kaniyang pagre-rebelde, ang naging kanang kamay ni Samyaza. Hindi lamang nais ni Azazel na mag-asawa ng tao, kundi nagdala rin siya ng ipinagbabawal na karunungan. Itinuro niya ang pagpapanday ng armas, paggawa ng espada at sibat, at maging ang paggamit ng mga palamuti upang pagandahin ang anyo. Habang pinamumunuan ni Samyaza ang grupo, si Azazel naman ay naghasik ng katiwalian, binigyan ng sangkatauhan ng mga kasangkapan na hahantong sa digmaan at idolatriya. Natupad ang kasunduan, ang mga anghel ay bumaba sa lupa bilang mga tao, iniwan ang kanilang celestial na anyo, kinuha ang mga babae bilang asawa at nagkaanak. Ang mga Nephilim, isang lahing higante na nagtataglay ng lakas ng anghel at kahinaan ng tao. Di nagtagal, sinakop ng mga Nephilim ang mundo, ipinataw ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan at pang-aapi. Nangibabaw ang kaguluhan at ang balanse ng paglikha ay nasira. Ang mga bunga ng pagre-rebelde ng mga tagapagbantay ay hindi basta dahil sa pagnanasa, kundi isang pagtataksil sa layunin ng kanilang paglikha. Sa pagbabahagi ng mga lihim ng langit, binago nila ang landas ng sangkatauhan. Kasama sa mga turo ni Azazel ang astrolohiya, mahika at paggawa ng armas na nagpatunay na ang tao ay naging kasangkapan ng pagkawasak.
Pinanood ni Samyaza ang kanilang mga anak na naghasik ng kaguluhan. Batid niyang tumawid sila sa isang hangganang hindi na mababalikan. Mula sa kanyang trono sa langit, minamasdan ng Diyos ang paglaganap ng katiwalian sa mundo. Napuno ng karahasan ang puso ng mga tao at lumayo ang kanilang mga pag-iisip sa lumikha. Ang lupa na dati dalisay at buhay ay naging larangan ng digmaan sa pagitan ng mga higante at tao, kung saan ang dugo ay dumaloy na parang ilog. Ang mga nahulog na anghel, bilanggo ng kanilang mga pagnanasa at gawa, ay nalugmok sa siklo ng pagkabulok. Gayunman, ang kanilang pagre-rebelde ay hindi makaliligtas sa banal na katarungan. Sinimulan ng Diyos ang paghahanda ng hatol na babagsak sa mga tagapagbantay at kanilang mga supling. Ngunit bago iyon, kinakailangan ng isang mensahero, isang taong may kakayahang dalhin ang kanyang mga salita sa mga nahulog na anghel. Ang taong matuwid na ito na namuhay kasama ng Diyos ang siyang magiging hinirang upang harapin ang mga tagapagbantay. Ipahayag ang bigat ng kanilang pagsuway at ihayag ang kapalarang naghihintay sa kanila. Ang pagre-rebelde ng mga tagapagbantay ang nagbukas sa isang panahong walang kapantay na kaguluhan sa kasaysayan ng tao, isang yugto kung saan ang langit at lupa ay nagdikit sa paraang mapanganib at mapinsala. Si Enoch, sa kaniyang papel bilang propeta, ay mag-iiwan ng tatak para sa mga susunod na henerasyon. Haharapin niya ang mga nahulog na anghel, dala ang mga salita ng Diyos, at ang pag-asang maibalik ang balanse. Ang labanan sa pagitan ng langit at lupa ay nagsisimula pa lamang. Ang banal na hatol ay malapit ng ipahayag. Hindi lamang binulabog ng mga tagapagbantay ang kaayusan ng langit nang kunin nila ang mga babaeng tao at magkaanak ng mga Nephilim, kundi nagdala rin sila sa mundo ng kaalamang hindi kailanman itinadhana para sa sangkatauhan, mga piraso ng banal na karunungang nakalaan lamang sa mga anghel at ikinubli sa tao dahil sa kanilang mapanirang kapangyarihan. Sa ilalim ng patnubay ng mga nahulog na nilalang, ang kaalamang ito ay dumaloy sa mundo na parang rumaragasang ilog, lubusang binabago at winawasak ang mga lipunang pantao. Ibinunyag ni Azazel sa mga tao ang sikreto ng bakal at tanso. Itinuro sa kanila ang paggawa ng mga sandatang nakamamatay, matatalim na espada at mga sibat na may nakamamatay na katumpakan, kayang tumagos sa baluti at kalasag. Kung saan dati nalulutas ang mga alitan gamit ang mga payak na kasangkapan, ngayon may mga sandatang kayang pumatay ng may nakatatakot na bisa. Ang digmaan na dati maliit ang saklaw ay naging malupit at walang awa. Ang mga hidwaan ay hindi na basta alitan ng mga baryo. Nagsimulang bumuo ang mga tao ng mga hukbong, naglalaban para sa teritoryo, yaman at kapangyarihan. At habang nangyayari ito, nagmamasid ang mga Nephilim. Ginamit ng mga anak ng mga nahulog na anghel ang mga sandatang ito ng may dambuhalang bangis, sinasakop ang mga pamayanan at pinaghaharihan ng mga tao, pinupuno ang lupa ng dugo. Iba pang mga tagapagbantay, bukod kay Azazel, ang nagbahagi rin ng karunungang nagwasak sa pananaw ng tao tungkol sa mundo at sa kanilang lugar dito. Itinuro nila ang astrolohiya, ibinunyag ang mga lihim ng kalangitan. Natuto ang mga tao na tumawag sa mga puwersang hindi nakikita, gumawa ng mahika at manipulahin ang kalikasan para sa kapangyarihan. Ang kaalamang ito, sa halip na ilapit sila sa banal, ay naglulubog sa kanila sa idolatriya at sa pananambang nakatuon sa kapangyarihan, lalong nagpapalayo sa kanila sa lumikha. Nagtayo sila ng mga altar hindi upang parangalan ng Diyos, kundi upang payapain ang mga puwersang ipinakilala ng mga tagapagbantay sa kanilang buhay. Habang lumalawak ang mga ipinagbabawal na sining na ito, nagsimulang gumuho ang moralidad ng sangkatauhan. Ang karahasan ang naging karaniwang wika.
Ang mga pamayanang dating nagkakaisa para mabuhay ay nahati sa mga karibal na pangkat. Nag-ugat ang kasakiman at ambisyon, pinakain ng mga pangakong kapangyarihan na dala ng bagong kaalaman. May pinalago ng mga turo ng mga tagapagbantay ang kayabangan at pagkamakasarili. Natuto ang mga lalaki at babae na magpalamuti ng alahas at kosmetiko, ginagawang instrumento ng tukso at pagmamataas ang kanilang katawan. Ang mga pagdiriwang na dating nakalaan para sa kabutihan ng Diyos ay nauwi sa pagdiriwang ng kahalayan at mga alay sa mga Diyos na ginawa ayon sa wangis ng tao, bulok at uhaw sa kapangyarihan. Ang sangkatauhan na nilikha upang sumalamin sa banal na kaluwalhatian ay naging isang anino ng kabanalan. Kabilang sa mga tagapagbantay na mukod-tangi si Zazel. Ang kanyang kaalaman ay malalim na nakaimpluwensya sa pag-unlad ng sangkatauhan. Naghatid ang metalurhiya hindi lamang ng armas at digmaan, kundi pati ng mga kasangkapan para sa pagtatayo ng mga lungsod at pagsasamantala sa kalikasan sa sukat na hindi pa nasasaksihan. Ang lipunang minsang nakabatay sa pangangaso at pagtitipon ay naging isang primitibong kabihasnan ngunit ganap na bulok. Itinuro ni Zazel ang paggawa ng mga baluti, binabalot ang mga mandirigma sa mga helmet at panangga na halos hindi mapasok. Pinatindi nito ang karahasan at nagtipon ng kapangyarihan sa iilan. Nadurog ang mahihina at sinimulang tingnan ng mga tao ang lakas bilang sukatan ng autoridad. Sa ganitong kalagayan, tumindig ang mga Nephilim bilang ganap na mga Panginoon ng mundo. Ang kanilang higanting sukat at pambihirang lakas, pinahusay pa ng mga sandatang itinuro ng mga tagapagbantay, ang nagtulad sa kanila sa mga nilalang na hindi na mapigilan. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, dumanas ang sangkatauhan ng walang kaparis na pang-aapi, at ang buong paglikha ay humibik sa pagdurusa dahil sa karahasang lumalamon dito. Ngunit ang malayang pagkalat ng katiwaliang ito ay hindi nakaligtas sa paningin ng Diyos. Ang lumikha na ang pagtitiis ay sumuporta sa kalayaan ng tao ay nagsimulang ihanda ang nalalapit na hatol sa mga tagapagbantay, sa mga Nephilim at sa lahat ng sumuko sa katiwalian. Ngunit bago iyon, kinakailangan muna ang isang mensahero upang harapin ang mga nahulog na nilalang at ipahayag sa kanila ang bigat ng kanilang mga gawa at ang kapalarang naghihintay sa kanila. Si Enoch, ang taong lumakad kasama ng Diyos, ang magiging hinirang para sa misyong ito, dala ang mensaheng aangal sa lupa at sa langit. Habang ang mga tao ay patuloy na lumulubog sa kadiliman, ang banal na plano upang ibalik ang balanse at katarungan ay umuusad. Ang mga turo ng mga tagapagbantay na nangako ng kadakilaan ay nagdala lamang ng pagkawasak at pagkabulok. Itinatapon ang sangkatauhan palayo sa kanilang orihinal na layunin. Ang pagdating ng mga tagapagbantay at ang kanilang pagsuway ay nagmarka ng simula ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng tao. Ang mundo na dati puno ng potensyal at kaayusan, kung saan ang mga tao ay namuhay sa ilalim ng banal na patnubay, ay naging kaguluhan at pagkawasak. Ang mga pamayanang dating namumuhay ng may pagkakaisa ay nagsimulang magkawatak-watak na laso ng mga nakasisirang impluensya ng mga nahulog na anghel. Ang ipinagbabawal na kaalaman, pinagsama sa paninikil ng mga Nephilim, ay lumikha ng isang atmosfera ng karahasan, kasakiman at kawalang pag-asa na sumakal sa anumang bakas ng pag-asa. Bago ang pagbagsak ng mga tagapagbantay, simple ang buhay ng tao, nakaugnay sa lupa at sa mga siklo ng kalikasan. May mga hidwaan, ngunit nalulutas ng walang malawakang pagkawasak. Nagbago ang lahat ng ibinahagi ni Azazel at ng kanyang mga kapatid ang ipinagbabawal na kaalaman sa mga pamayanang pantao. Ang paggamit ng mga makabagong kasangkapan ay ganap na nagbago sa lipunan. Binago ng mga sandata ang dinamika ng lipunan,
pinagkalooban ng kapangyarihan ang mga ambisyoso at malupit. Ang mga nayon ay naging kuta, ang ugnayan sa pagitan ng mga tribo ay nabulok sa walang katapusang labanan para sa yaman at kapangyarihan. Naglaho ang kapayapaan. Ang maliliit na pamayanan ay napalitan ng estado ng walang hanggang alitan, kung saan ipinapataw ng malalakas ang kanilang kalooban. Hindi lamang pisikal ang epekto ng mga tagapagbantay. Binago ng mga turo tungkol sa astrolohiya at mahika ang pananaw ng tao tungkol sa mundo. Hindi na nakikita ang kalangitan bilang salamin ng banal na kaluwalhatian, kundi bilang mekanismong maaaring manipulahin para sa sariling interes. Ang mga altar ng sakripisyo na dating nakalaan sa lumikha ay napuno ng mga alay sa mga Diyos na nilikhang kawangis ng tao, simbolo ng kanilang pagmamataas at pagnanais na maghari. Sa gitna ng pagbabagong ito ay naroon ang mga Nephilim, mga higanting anak ng mga tagapagbantay at kababaihang tao. Pinagsama nila ang lakas ng anghel sa pagkasama ng tao at naging mga kasangkapan ng paninikil. Mula pagkasilang, taglay na nila ang walang kabusugang pagnanasa, pisikal at emosyonal. Walang habas nilang sinira ang mga likas na yaman, iniiwan ang mga tao sa bingit ng kagutuman. Hindi sila nasiyahan sa pagnanakaw ng pagkain, pumatay din sila. Kumalat ang mga ulat ng kanilang kalupitan. Namuno sila ng may kamay na bakal at nalulugod sa karahasan. Nag-oorganisa ng mga nakamamatay na paligsahan sa pagitan ng mga tao para sa kanilang aliw, pinagmamasdan mula sa mga trono ng bato habang bumubuhos ang dugo. Ang mga kababaihan ay inaagaw, inaalipin o pinipilit sa kasal, patuloy na nagpapanatili ng siklo ng paghihirap at takot. May mga alamat tungkol sa isang Nephilim na kinatatakutan higit sa lahat, isang dambuhalang higante na ang laki at kalupitan ay nagpanginginig sa buong mga lungsod. Pinamunuan niya ang mga pag-atake sa mga nayon, hinihingi ang pagkain at buhay bilang handog upang patahimikin ang kaniyang galit. Ang kaniyang anino ay umaabot sa mga bukirin bilang masamang pangitain. Walang magawa ang mga tao sa kaniyang kapangyarihan at napilitan na sumunod. Sa bawat salinlahi, lalong lumalayo ang sangkatauhan sa kanilang orihinal na layunin, mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, pangalagaan ang lupa at ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ngayon, ang banal na ugnayang iyon ay nagkawasak. Sa halip na hanapin ang lumikha, yumuko ang mga tao sa mga Nephilim at sa mga Diyos na likha ng mga tagapagbantay. Ang pag-ibig sa kapwa ay napalitan ng kasakiman at pagtataksil. Maging ang mga ugnayang pampamilya na dating banal ay gumuho sa ilalim ng bigat ng paninikil at takot. Maging ang mga naghangad manatiling matuwid ay naguluhan sa mundong nagtutulak sa kanila patungo sa kadiliman. Naglaho ang banal na turo na dating gumagabay sa sangkatauhan, napalitan ng mga ritual na pagano at mga gawaing kasuklam-suklam. Lumaki ang mga bata ng hindi nakakakilala ng kabutihan, natutunang maaga na ang kaligtasan ay nakabatay sa lakas at katusuhan, hindi sa pananampalataya o katarungan. Maging ang lupa ay nagsimulang sumalamin sa katiwalian. Ang dating paraisong masigla at buhay ay napagod sa pag-abuso at pagpapabaya. Ang malinaw na tubig ay nalason, ang mga bukirin ay nawasak, at ang mga hayop na dating madaling makisalamuha sa tao ay naging mailap at mabangis. Ang buong paglikha ay tila humihiyaw para sa paglaya, naghihintay sa sandali ng pagpasok ng lumikha upang ibalik ang kaayusan. Mula sa langit, masakit na pinagmasdan ng mga tapat na anghel ang mundong ipinangako nilang poprotektahan na bumagsak. Ang mga tagapagbantay na dati nilang kapatid ay naging mga instrumento ng kaguluhan. Ang pagkasira na dulot ng kanilang mga gawa ay hindi lamang tumapos sa kabanalan ng sangkatauhan, kundi nagbago rin sa layuning dahilan ng kanilang paglikha.
Sa kanilang pagmamataas, nagdala ang mga tagapagbantay sa mundo ng kaguluhang dapat sanay salamin ng banal na katuparan. Ngunit kahit sa gitna ng dilim na iyon, nananatiling nagniningning ang pag-asa. Si Enoch, ang matuwid na taong lumakad kasama ng Diyos, ay patuloy na namagitan para sa sangkatauhan. Kahit tila puno ng kasamaan ng mundo, alam ni Enoch na malapit na ang banal na hatol at hindi hahayaang makulong ang kanyang nilikha sa katiwaliang ito magpakailanman. Habang nakikipaglaban ng tao upang mabuhay sa mundong puno ng karahasan at paninikil, ang banal na plano upang maibalik ang katarungan ay gumagalaw. Malapit nang matapos ang mga araw ng mga tagapagbantay at kanilang mga anak. Ang katiwaliang kanilang inihasik ay bubunutin at magkakaroon ng sangkatauhan ng pagkakataong magsimulang muli. Ngunit kailangan munang dumaan sa hatol, isang hatol na magbabago ng lahat. Mananatili ang kasaysayan na nakaukit sa kaguluhan at katiwali ang bumalot sa mundo bago ang baha. Sa gitna ng tagpong iyon, namukod-tangi ang isang lalaki dahil sa kaniyang kadalisayan, si Enoch, ang ikapitong patriarka mula kay Adan. Habang lalong lumulubog ang sangkatauhan sa bangin ng katiwalian, nanatiling tapat si Enoch sa lumikha, namumuhay araw-araw sa pagsunod at pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang kaniyang pambihirang katapatan ang nagdala kay Enoch sa isang natatanging misyon, isang gawaing hihigit sa mga hangganan ng mundo. Bilang saksi at tagapagdala ng mga misteryong celestial, dumating kay Enoch ang tawag ng Diyos sa panahon ng matinding pagdurusa ng sangkatauhan. Ang mga sigaw ng inaaping tao at ang daing ng lupa ay umabot sa langit at ang pagtitiis ng Diyos ay papalapit na sa hangganan. Kinakailangan ang isang mensahero upang dalhin ang huling babala sa mga tagapagbantay at sa mga tao. Isang taong karapat-dapat pumasok sa presensya ng langit at bumalik na may autoridad. Pinili si Enoch hindi dahil sa lakas o mundong karunungan, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at hindi matitinag na pananampalataya sa gitna ng mundong bulok. Sa mga sandali ng pagmumuni at pananalangin, nabuksan ng langit sa kaniyang harapan at isang makapangyarihang tinig ang tumawag sa kaniyang pangalan. Direktang nagsalita ang Diyos kay Enoch, ibinunyag ang kanyang plano, hatulan ang mga nahulog na anghel at ibalik ang kaayusan sa paglikha. Siya ang inutusang maghatid sa mga tagapagbantay ng mensahe ng nalalapit na hatol. Ang unang tanda ng kaniyang tungkulin ay mga pangitain na nagsimulang dumating sa kaniya, sa panaginip at maging habang gising. Sa pamamagitan ng mga revelasyong ito, nakita ni Enoch ang mga realidad ng kaharian ng langit, isang mundong lagpas sa kayang maunawaan ng tao. Nakita niya ang takbo ng kosmos, ang galaw ng mga bituin, ang mga tubig, at ang mga silid ng banal na kayamanan kung saan naghihintay ang ulan, yelo at hamog upang bumaba sa lupa sa takdang oras. Nakita rin ni Enoch ang mga anghel, mga nilalang ng liwanag na tapat, dalisay at masunurin sa lumikha. Kilala niya si Miguel, pinuno ng hukbong celestial, si Rafael, manggagamot, at si Gabriel, mensahero. Ngunit hindi lahat ng pangitain ay puno ng kaluwalhatian. Nakita rin ni Enoch ang kalaliman kung saan ibibilanggo ang mga nahulog na tagapagbantay, nakagapos sa mga tanikala ng apoy, naghihintay sa walang hanggang pagpapahirap na magiging bunga ng kanilang pagtataksil. Habang naglalakad siya sa mga bukirin sa pagdarasal, binalot si Enoch ng isang ipo-ipo ng liwanag. Nang walang babala, nasumpungan niyang umaangat sa itaas ng mga bundok at ulap, pumapasok sa isang kaharian ng nakamamanghang kaluwalhatian. Doon, tila naglaho ang oras at espasyo at lahat ay napuno ng banal na presensya. Tinanggap siya ng mga tapat na anghel at dinala sa 7 langit, bawat isa'y higit na maningning kaysa sa nauna. Sa wakas, narating ni Enoch ang trono ng Diyos, isang lugar na hindi mailarawan ng wika ng tao.
Naupo ang Diyos sa kanyang kadakilaan, napalilibutan ng liwanag na mas maliwanag kaysa 1,000 araw, habang ang mga serapin at kerubin ay umaawit ng walang hanggang papuri. Nagpatira pa si Enoch puno ng paggalang, ngunit nagsalita ang Diyos sa kaniya ng direkta, inuutusan siya sa kanyang misyon. Dalhin ang babala sa mga tagapagbantay, malapit na ang hatol. Ang mga nahulog na anghel ay ihahagis sa lugar kung saan mananatili silang nakagapos hanggang sa araw ng paghuhukom. Ganon din ang magiging kapalaran ng mga Nephilim. Lilipas ang kanilang bulok na supling at lilinisin ang mundo mula sa kanila. Inutusan din ng Diyos si Enoch na harapin ang karahasan at kawalan ng katarungan na kanilang inihasik. Ang kanyang tungkulin ay ipaalala sa mga tagapagbantay ang layunin ng kanilang paglikha. Ang kanilang pagre-rebelde ay hindi lamang nagkasala sa sangkatauhan, nilapastangan din nito ang kanilang tungkulin bilang mga tagapag-ingat ng paglikha. Ngayon, dumating na ang wakas ng awa at wala ng pagtakas mula sa nararapat na parusa. Nang bumalik si Enoch sa mundo, dala niya hindi lamang ang mensahe ng Diyos, kundi pati ang autoridad ng isang nilalang na nasa presensya ng may kapal. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag na imposibleng hindi mapansin, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang nagdadala ng katotohanan mula sa langit. Ngunit nalalaman ni Enoch na hindi magiging madali ang kanyang tungkulin. Ang mga tagapagbantay na nalunod sa pagmamataas ay nagsara ng puso sa pagsunod, at ang hikayating tanggapin ang pagkakamali ay tila imposible. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Enoch ang kanyang misyon. Nilibot niya ang mundo upang hanapin ang mga nahulog na anghel at ihatid sa kanila ang banal na mensahe. Ang kanyang tapang at pananampalataya ang nagtulak sa kanya, dahil alam niyang ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kanyang katapatan sa tawag ng Diyos. Samantala, naghihintay ang langit, handang isakatuparan ang hatol na magpapabago sa paglikha at hudyat ng bagong panahon. Si Enoch, tagapagdala ng banal na mensahe, ay naglakbay sa mundo sa paghahanap sa mga tagapagbantay, mga nahulog na anghel na minsang sumalungat sa kagustuhan ng lumikha. Binihisa ng liwanag ng langit, ngayoy nagtatago sila. Alam na hindi lingid ang kanilang pagsuway, ngunit patuloy na may kapangyarihan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang mga aral at ng mga Nephilim. Sa kaibuturan ng kanilang puso, nadarama nila ang bigat ng nalalapit na hatol. Sa kontekstong ito, humarap si Enoch sa kanila, taglay ang banal na autoridad. Tinipon ni Semjaza, pinuno ng mga tagapagbantay, ang kaniyang mga kapatid sa isang lihim na lambak, malayo sa mga mata ng tao, na palilibutan ng mga anino ng bundok at ng dilim ng kasalanang bumabalot sa kanila. Nagtipon ang mga tagapagbantay upang talakayin ang kanilang kapalaran. Si Semjaza na nanguna sa pagre-rebelde ay natatakot na ang mensahe ni Enoch ay isang direktang banta sa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Azazel, kanang kamay niya, pangunahing may sala sa pagkasira ng sangkatauhan sa pamamagitan ng ipinagbabawal na kaalaman. Masidhing tensyon ang bumalot sa pulong. Ang ilan sa mga tagapagbantay, nang marinig ang mga salita ni Enoch, ay nagsimulang pagdudahan ng kanilang mga ginawa. Bagamat hadlang ang pagmamataas para kilalanin ang katotohanan, sumibol sa kanila ang tanong at kung totoo ang hatol at kung ang poot ng Diyos na kanilang kilala mula pa noong paglikha ay malapit nang bumagsak sa kanila. Una nang nagsalita si Semjaza, may tinig na matatag at puno ng pagmamataas. Ipinagtanggol niya ang kanilang desisyon, sinasabing wala silang ginawa, kundi ibahagi sa tao ang kaalamang kanila bilang mga nilalang na nilikha sa larawan ng Diyos. Ayon sa kanya, hindi sila nagkasala, pinalakas lamang nila ang sangkatauhan. Bakit tayo parurusahan? Wika niya, nakatingin ng may paghamon sa mga kapatid.
Hindi ba't pinalawak natin ang paglikha sa pagbabahagi ng ating karunungan? Nanatiling tahimik si Azazel ng ilang sandali bago sumagot, ang kanyang tinig mababa at may dalang pang-uuyam. Ang hatol na kinatatakutan mo, wika niya, ay hindi sumasalamin sa kapangyarihan ng langit. Maawain ang Diyos, ngunit mahina rin. Kung tayo'y babagsak, babagsak tayong tulad ng mga hari, hindi gaya ng mga alipin na nagmamakaawa na hati ang mga tagapagbantay. Ang ilan na nahikayat ng mapanghamong paninindigan ni Azazel ay nagpahayag ng layuning labanan ang hatol. Dahil ang pagsuko ay pagsangayon ng pagkakamali, bagay na hindi kaya ng kanilang pagmamataas. Gayunman, ang iba ay nagsimulang isaalang-alang ang pagsisisi. Alam nilang sinuway nila ang layunin ng kanilang paglikha at makatarungan ang hatol ng Diyos. Ngunit walang naglakas loob na salungatin sina Simjaza at Azazel na ang karisma ay nangingibabaw sa pulong. Sa kasagsagan ng pagtatalo, lumapit si Enoch. Ang kanyang katahimikan at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagpapaalala ng kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Salungat sa dilim na bumabalot sa mga tagapagbantay, hindi niya itinataas ang tinig, ngunit ang kanyang autoridad ay hindi matitinag. Pakinggan ninyo, mga anak ng langit, dala ko ang mensahe ng kataas-taasan. Nilason ninyo ang mundo at nilapastangan ang layunin ninyo. Kumuha kayo ng mga babaeng tao, nagkaanak ng supling na karumal-dumal at itinuro sa mga tao ang hindi nila dapat malaman. Kaya't hahatulan kayo ng lumikha. Ibibilanggo kayo sa kalaliman hanggang sa araw ng paghuhukom. At ang inyong mga anak, ang mga Nephilim, ay malilipol sa baha na maglilinis sa mundo. Lumaganap ang katahimikan sa mga tagapagbantay. Ang mga salita ni Enoch ay tila mga tabak na bumaon sa huwad na seguridad na kanilang hinawakan. Ang ilan ay yumuko, hindi makatingin sa liwanag na dala niya. Ngunit ang karamihan, pinamumunuan nina Simjaza at Azazel, ay nagpuyos sa galit. Sino ka para magsalita sa amin ng ganyan? Sigaw ni Simjaza, nagliliyab ang mga mata. Isa ka lamang tao, mortal na walang kakayahang maunawaan ang landas ng langit. At si Azazel, nakangiti ng may pangungutya, ay nagdagdag, walang saysay ang iyong mga salita, Enoch. Kung nais ng kataas-taasan na wasakin kami, ginawa na niya iyon noon pa. Ang kanyang katahimikan ay tanda ng kahinaan. Babalik kami sa langit kung gugustuhin namin at walang makapipigil. Sa kabila ng paghamon, hindi natinag si Enoch. Tiningnan niya ang mga tagapagbantay ng may lungkot at awa. Alam niyang ang kanilang puso ay tumigas sa pagmamataas. Dinala ko sa inyo ang mensahe ng Diyos, sabi niya. Tanggapin man ninyo o hindi, darating ang hatol. At sa araw na yon, walang lugar na mapagtataguan. Sa mga salitang iyon, tinalikuran niya ang pulong, iniwan ang mga tagapagbantay na nalulunod sa alitan. Ang ilan ay nagsimulang pagdudahan ng kanilang landas, ngunit ang karamihan, bulag sa pagmamataas, ay piniling tumutol. Samantala, bumalik si Enoch sa kanyang bayan, alam na natupad na niya ang kanyang tungkulin at ang kapalaran ng mga tagapagbantay ay nasa mga kamay na ng Diyos. Nagtapos ang pulong at ang pagpiling huwag pansinin ang babala ang siyang nagtatak sa kanilang kapalaran. Mula sa langit, minamasdan ng Diyos ang matitigas na puso ng mga nilalang na nilikha upang maging tagapagbantay ng sangkatauhan. Ang banal na pagtitiis na nagbigay silbi sa kanilang malayang kalooban ay umabot na sa wakas. Nagsimula na ang hatol na matagal nang hinihintay. Dadalhin nito ang katarungan sa mundo. Ang malupit na tinig ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ni Enoch na nakatanggap ng huling revelasyon sa pangitain. Inihayag ng lumikha ang sentensya laban sa mga tagapagbantay na tumalikod sa kanilang tungkulin. Dahil sa pagtataksil nila sa kanilang layunin, sila'y itatapon.
Ang kanilang pagre-rebelde, higit pa sa isang gawa ng pagsuway, ay nagbanta sa mismong paglikha, kaya't ang kanilang parusa ay magiging huwaran, isang walang hanggang paalala na walang nilalang, kahit ang pinakamataas na anghel ang nakahihigit sa banal na katarungan. Pagbalik sa mga tao, ipinahayag ni Enoch nang may tinig na puno ng paggalang ang hatol ng kataas-taasan. Kayo mga bantay ay igagapos sa kalaliman, isang madilim na lugar na walang pagbalik, kung saan mananatili kayo hanggang sa huling paghuhukom. Mamamatay ang inyong liwanag at mararanasan ninyo ang bigat ng inyong pagre-rebelde. Lilinisin ng lupa at ang inyong mga anak, ang mga Nephilim, ay malilipol sa baha. Wala sa inyong mga ginawa ang makaliligtas sa hatol ng Diyos. Mabilis na naisakatuparan ang sentensya. Ang mga tapat na anghel, pinamumunuan ni Miguel, Rafael, Gabriel at Uriel ay bumaba sa lupa bilang tagapagdala ng banal na kalooban. Ang mga nilalang na ito, nananatiling matapat sa Diyos, ay humarap sa mga tagapagbantay na may autoridad na hindi nila kayang salungatin. Isa-isa, ang mga nahulog na anghel ay iginapos ng mga tanikalang celestial na hinulma sa walang hanggang apoy at banal na liwanag. Binalot ng mga tanikalang ito ang kanilang mga katawan, hindi nabubuwag, nilikha upang panatilihin silang walang galaw sa kalaliman kung saan ang walang hanggang dilim lamang ang kanilang aliw. Ang mga tagapagbantay na dati malayang naglalakbay sa langit at lupa, ngayon naging bilanggo ng sarili nilang pagmamataas. Nabuksan ng kalaliman, lugar ng walang katapusang pahirap, isang madilim at walang hanggang espasyo na lagpas sa kayang maunawaan ng tao. Doon inihagis ang mga tagapagbantay. Ang kanilang mga sigaw ng kawalang pag-asa ay umalingaw-ngaw sa kawalan. Ang kanilang pagbagsak ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Ang kanilang celestial na liwanag ay naglaho at ang dating kaluwalhatiang tinaglay nila ay napalitan ng kadiliman. Sa lahat ng tagapagbantay, si Azazel ang kinilalang pinakapananagutin, ang pinakamasamang salarin. Bagamat si Semjaza ang nanguna sa pagre-rebelde, si Azazel ang nagdala ng pinakanakasasamang turo. Itinuro niya sa mga tao ang pagpapanday ng mga sandata, ginawang walang hanggang larangan ng digmaan ng lupa. Siya ang nagbunyag ng mga lihim na naghatid sa idolatriya, mahika at paglapastangan sa paglikha ng Diyos. Sa oras ng hatol, ipinahayag ng Diyos na si Azazel ay ihihiwalay maging sa kapwa niyang nahulog. Habang ang ibang tagapagbantay ay nagdurusa sa kalaliman, si Azazel ay ikukulong sa isang natatanging lugar ng pahirap kung saan ang apoy ay hindi mamamatay at ang sakit ay hindi hihinto. Pagkubkubin siya ng mga bundok, wika ng kataas-taasan, at naway ang kaniyang pangalan ay maging babala sa lahat ng lumalaban sa aking kalooban. Isinakatuparan ni Miguel, pinuno ng hukbong celestial, ang utos ng may ganap na katumpakan. Si Azazel ay iginapos at ibinaon sa kailaliman ng lupa kung saan mananatili siya hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Ang kanyang parusa ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Isang walang tigil na paalala ng mga buhay na winasak niya at ng katiwaliang inihasik niya kasama ng mga tagapagbantay. Sa pagkakabilanggo at pagkakabaon nila, nagsimula ang huling yugto ng paglilinis ng paglikha. Ang mga Nephilim, mga anak ng nahulog na anghel, ay patuloy pang gumagala sa lupa, naghasik ng karahasan at paninikil, ngunit ang kanilang oras ay malapit na ring magwakas. Itinakda ng Diyos na isang baha ang wawasak sa lupa, liligisin ang lahat ng katiwalian at magbibigay sa sangkatauhan ng pagkakataong magsimulang muli. Sa pagmasid ni Enoch sa mga pangyayaring ito, naunawaan niya ang lawak ng banal na plano. Bagamat mabigat ang katarungan ng Diyos, ito'y puno rin ng habag. Ang hatol ay hindi lamang kaparusahan, kundi akto ng pagpapanumbalik.
Malaya mula sa impluensya ng mga tagapagbantay, magkakaroon ang sangkatauhan ng pagkakataong bumalik sa layuning dahilan ng kanilang paglikha. Ang hatol sa mga tagapagbantay ay naging walang hanggang babala sa lahat ng nilalang, celestial man o makalupa. Walang kapangyarihan, gaano man kalaki ang nakahihigit sa batas ng Diyos. Ang mga bantay na minsang kumikislap sa liwanag ng langit ay ngayon nakahimlay sa kailaliman ng kalaliman. Iginapos ng sarili nilang pagre-rebelde. Si Azazel, na ang pagmamataas ang nagdala sa kanya upang sirain ang tao, ay naging simbolo ng kaparusahan sa sinumang susuway sa lumikha. Ang mundo, bagamat nakaharap pa sa baha, ay muling nakahinga. Ang paninikil ng mga Nephilim ay pababa na, at ang sangkatauhan, bagamat may bahid ng kasalanan, ay magkakaroon ng pagkakataong matubos. Si Enoch, tapat sa kanyang tungkulin, ay nagpatuloy sa paglakad kasama ng Diyos, saksi sa mga misteryo ng langit at tagapagdala ng banal na pag-asa. Ang kanyang papel bilang iskriba at propeta ay paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang katarungan at liwanag ng Diyos ang magtatagumpay. Ang katiwaliang inihasik ng mga tagapagbantay ay ginawang lugar na hindi makilala ang mundo. Isang mundong pinaghaharian ng karahasan at kawalang katarungan. Ang ipinagbabawal na aral ng mga nahulog na anghel at ang brutal na paninikil ng mga Nephilim ay winasak ang pagkakaisa ng paglikha ng Diyos. Ang sangkatauhan na nilikha ayon sa larawan ng lumikha ay nabitag sa siklo ng kasalanan at pagkawasak. Walang kakayahang iligtas ang sarili. Ang Diyos na matiyagang nagmasid sa pagkalugmok ng mundo ay dumating sa sandali ng paghatol. Ang kanyang katarungan na hindi natutulog ay humingi ng pagkilos. Kinailangan ibalik ang kadalisayan ng paglikha at wasakin ang kasamaan. Ang katiwaliang pinalaganap ng mga tagapagbantay at ng kanilang mga supling ay lilinisin. Doon ipinahayag ng lumikha ang huling hatol, ang baha na sasakop sa buong mundo. Ang ugat ng hatol na ito ay nasa mga gawa ng mga tagapagbantay at ng kanilang mga anak. Ang mga nahulog na anghel ay sinuway ang mga utos ng Diyos, ginulo ang sangkatauhan at ang paglikha. Ang mga higanteng Nephilim ipinanganak mula sa pagsasanib ng mga tagapagbantay at mga kababaihan ay patunay ng katiwalyang ito. Malalaki at malalakas, hindi lamang nila ipinataw ang kanilang kalooban, kundi winasak din ang yaman ng mundo, nag-iwan ng gutom at pagkawasak. Napakalaki ng karahasan na ang dugong dumadaloy ay tila tumatawag sa langit. Hindi maaaring hayaan ng banal na katarungan na magpatuloy ang bulok na lahing ito. Maliwanag ang ugnayan sa pagitan ng mga gawa ng tagapagbantay at ang pangangailangan sa baha. Ang mundo ay kailangang dalisayin. At sa kanyang karunungan, ipinahayag ng Diyos kay Enoch ang kanyang plano na linisin ang paglikha sa isang makapangyarihang akto. Ang baha ay hindi lamang kaparusahan kundi pagkakataon para muling magsimula ang sangkatauhan. Si Enoch, alam na malapit na ang kanyang panahon sa lupa, ay naghatid ng mensaheng ito sa kanyang kaapu-apuhan na si Noe, lalaking matuwid na nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Noe na magtayo ng arka, isang napakalaking sasakyang dinisenyo upang magligtas ng buhay. Ito'y magiging kanlungan hindi lamang kay Noe at sa kanyang pamilya, kundi pati sa mga hayop na natitira pa sa mundo. Ang tungkulin ni Noe ay hindi madali. Mailigtas upang muling pamunuan ang pagdami ng buhay sa mundo matapos ang paghuhukom. Hinarap niya ang paghamak at pangungutya ng kanyang kapanahunan, mga taong lumubog sa kasamaan at hindi naniwala sa papalapit na hatol. Samantala, naging malinaw ang kautusan ng Diyos laban sa mga Nephilim. Wala nang lugar para sa kanila sa bagong nilikha. Ang mga nilalang na ipinanganak mula sa pagsuway ng mga Watchers ay kumakatawan sa lahat ng nagkamali sa pakikipag-ugnayan ng makalangit at makamundo. Bilang na ang kanilang mga araw
at ang malaking baha ang magiging wakas nila. Nang dumating ang araw ng diluvyo, bumuhos ang tubig mula sa langit at sumirit mula sa kailaliman ng lupa. Walang habas ang pagwasak, nilamon ang mga bundok at lambak, winasak ang mga lungsod at bayan, at pinatahimik ang daing ng isang mundong tiwali. Ang mga higanting Nephilim na dating namuno ng may bakal na kamay ay natagpuang walang magawa sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang laki at lakas na dati itinuturing na di matutumbasan ay hindi nakapagsalba sa kanila mula sa banal na hatol. Ikinwento ng ilang sinaunang tala kung paano sinubukan ng mga Nephilim na lumaban sa pamamagitan ng pag-akyat sa pinakamataas na mga bundok o pagtatayo ng mga kanlungan sa matataas na lugar. Subalit, naabutan din sila ng walang awang mga tubig. Ang kanilang malalaking katawan ay inanod ng mga agos at ang kanilang lahi ay ganap na naglaho. Yung minsang naging sagisag ng kapalaluan at pang-aapi ay naging alaala na lamang ng kayabangan bago ang pagbagsak. Ang mga taong sumunod sa Nephilim at nabahiran ng kanilang mga turo ay napahamak din sa baha. Tanging si Noe at ang kanyang pamilya na sumunod sa tagubilin ng Diyos ang nakaligtas. Ang arka na lumulutang sa ibabaw ng tubig ay naging sagisag ng banal na awa kahit sa gitna ng paghuhukom. Nang tuluyang umatras ang mga tubig ng diluvyo, muling lumitaw ang lupa bagong-bago. Nabura ang bakas ng dating kasamaan at handa na ang sangnilikha na magsimula muli. Nagtatag ang Diyos ng tipan kay Noe at nangakong hindi na muling wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng isang baha. Bilang tanda ng tipan, inilagay niya ang bahaghari sa kalangitan, isang walang hanggang paalala ng kanyang awa at katapatan. Ang pagpuksa sa mga Nephilim ay nagtapos ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang pagbagsak ay hindi lamang katarungan, kundi aral para sa mga susunod na salinlahi. Ipinakita ng Diyos na bagaman malawak ang kanyang pagtitiis, hindi niya hahayaan na ang kasamaan at kawalang katarungan ang mamayani magpakailanman. Ang sangkatauhan sa pamumuno ni Noe at ng kanyang pamilya ay muling nagkaroon ng pagkakataong buuin ang ugnayan nito sa mailalang at tuparin ang orihinal na layunin ng kanilang paglikha. Gayunpaman, ang kasaysayan ng mga Watchers at Nephilim ay hindi makakalimutan. Ang kanilang mga gawa at ang kanilang paghuhukom ay naging walang hanggang babala, ipinapasa sa bawat salinlahi bilang paalala ng mga kahihinatnan ng paghamon sa Diyos. Bagaman namatay ang mga Nephilim, nanatili ang kanilang anino sa mga alamat at takot ng mga tao. Isang eko mula sa panahong nagbanggaan ang makalangit at makamundo na may nakapangingilabot na resulta. Sa gitna ng panahong minarkahan ng paghuhukom at pagbabagong buhay, isang figura ang tumindig bilang halimbawa ng katapatan at katuwiran, si Enoch, ang taong lumakad kasama ang Diyos. Habang ang sangkatauhan ay dumaranas ng mga bunga ng diluvyo at muling nagsisimula ang mundo, si Enoch ay nanatiling buhay na patutuo ng ugnayan sa pagitan ng makalupa at makalangit. Ang kanyang buhay na inialay sa pagsunod at pagtupad sa kalooban ng kataas-taasan ay umabot sa isang pambihirang rurok nang pagkalooban siya ng Diyos ng natatanging kapalaran, isang tadhanang lumalampas sa mortalidad. Ilang taon siyang naging propeta at mensahero, hinarap ang mga Watchers, ipinahayag ang hatol ng Diyos at ginabayan ang mga tao sa gitna ng kasamaan. Sa kabila ng mga panganib, hindi kailanman kumupas ang kanyang paningin sa walang hanggan. Ganito siya inilalarawan ng kasulatan: si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at siya'y nawala sapagkat siya'y dinala ng Diyos. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Enoch tungkol sa banal na hiwaga, binalot siya ng liwanag na makalangit.
Bumaba ang mga anghel mula sa langit, pinaliligiran siya ng mga awiting hindi kayang ilarawan. Doon siya tinawag ng may lalang sa kanyang harapan, hindi upang mamatay tulad ng mga tao, kundi upang umakyat sa kaharian ng langit. Ang kilos na iyon ay pagkilala sa kanyang di matitinag na katapatan, gantimpala para sa buhay ng katuwiran. Ang pag-akyat ni Enoch ay hindi lamang paglipat ng lugar. Sa prosesong iyon, ang kanyang mortal na katauhan ay nabago. Ang dating laman at buto ay nabalutan ng liwanag at kaluwalhatian. Naging nilalang siyang makalangit, malaya sa mga hangganan ng mortalidad, at ang kanyang buong pagkatao ay nakaayon sa banal na layunin. Sa kanyang bagong anyo, tumanggap siya ng pangalang lampas sa kanyang makalupang pagkatao, Metatron, ang makalangit na eskriba at prinsipe. Mula sa posisyong iyon, naging tagapamagitan siya sa pagitan ng tao at Diyos, isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Pinasan niya ang malalim na kaalaman at pag-access sa mga hiwaga ng sansinukob. Ang kanyang tungkulin ay itala ang bawat gawa, iniisip at salitang nagaganap sa sangnilikha. Bilang eskriba ng Diyos, inatasan siyang panatilihin ang walang hanggang tala ng banal na paghuhukom, panalangin ng tao at mga kautusang nagmumula sa trono ng langit. Bukod dito, ang kanyang pagbabagong anyo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang posisyon sa pagitan ng mga anghel. Bagaman hindi katulad nila sa pinagmulan, si Metatron ay naitaas sa mataas na ranggo, nananatili sa tabi ng trono, nagliliwanag ng kaluwalhatian ng may lalang. Siya ang buhay na patunay ng posibilidad ng pagtubos at pag-angat para sa mga tapat sa Diyos. Patuloy na gumanap si Enoch ng mahalagang papel sa langit kahit matapos ang kanyang buhay sa lupa. Nanatili ang ugnayan niya sa sangkatauhan. Siya ang tagapamagitan na nagdadala ng mga daing at hiling ng nilikha sa Diyos. Pinahintulutan siyang mamagitan para sa mga tao, kumilos bilang espiritual na tagapagtanggol at gabay sa panahon ng pagkalito. Si Metatron din ang testigo ng bawat hatol ng Diyos. Lahat ay nakatala sa kanyang kamay upang walang mawala sa agos ng panahon. Inutusan din siyang ingatan ang mga lihim ng langit na ibubunyag lamang sa takdang panahon ng may lalang. Sa kabila ng kanyang kalikasang makalangit, hindi nawala ang kanyang malasakit sa tao. Ang kanyang puso ay nanatiling nakaugnay sa mga naghahanap sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Mula sa langit, nagtrabaho siya upang gabayan at protektahan ang mga tao, palaging nagpapaalala na ang landas ng pagsunod ang daan tungo sa pakikipagniig sa walang hanggan. Minarkahan ng pag-akyat ni Enoch ang isang sandaling walang katulad sa kasaysayan ng tao. Ang kanyang buhay na halimbawa ng katuwiran ay naging walang hanggang alaala ng gantimpala ng paglakad kasama ng Diyos. Ang kanyang pagbabagong anyo bilang Metatron ay hindi lamang sumalamin sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi pati ang posibilidad na ang sangkatauhan ay makibahagi sa banal. Ang figurang Metatron ay nanatili sa sagradong tradisyon bilang sagisag ng gabay, liwanag at katarungan. Habang tumitingala ang mga tao sa langit upang maghanap ng direksyon, alam nilang may isang mula sa kanila ang naroon, naguugnay sa dalawang daigdig para sa walang hanggang layunin. Ang kanyang pangalan, Enoch, ay patuloy na binibigkas bilang paalala na kahit sa isang mundong tiwali, ang katapatan sa Diyos ay mahalaga. Maaari nitong itaas ang tao sa hindi maisip na taas, tulad ni Enoch. Ngayon si Metatron na patuloy na naglilingkod sa may lalang sa langit, isinusulat ang walang katapusang mga kabanata ng banal na kasaysayan at nagpapaalala sa sangkatauhan na ang landas ng katuwiran ay nagdadala sa kaluwalhatiang lampas sa panahon at espasyo. Nilinis ng malaking baha ang mundo mula sa kasamaan ng mga Watchers at Nephilim at nagbukas ng panibagong simula para sa sangkatauhan. Si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga nilalang na nakaligtas sa arka ay lumapag sa isang bagong lupa,
malaya sa tuwirang impluensya ng mga bumagsak na anghel. Ngunit bagaman nawasak ang mga nakikitang istruktura ng kasamaan, ang mga eko ng ipinagbabawal na kaalaman ay hindi ganap na nawala, hindi sa puso ng tao at hindi sa mga pirasong nalabing karunungan. Doon naihasik ang mga binhi ng mga susunod na hamon. Ang pamilya ni Noe, ngayon ang kaisa-isang naninirahan sa mundo, ay tumanggap ng responsibilidad na muling punuin ito. Inulit ng Diyos ang kanyang tipan sa sangkatauhan at nangakong hindi na muling magpapadala ng isang baha upang wasakin ang lahat. Bilang tanda ng tipan, inilagay niya ang bahaghari sa kalangitan, isang eternal na paalala ng banal na awa. Si Noe, taong matuwid at mapagpasalamat, ay nagtayo ng altar at nag-alay ng hain bilang pasasalamat sa kaligtasang natanggap niya at ng kanyang pamilya. Ang pamilya ay tumanggap ng bagong simula. Dinadala ang isang panahong may kasimplehan at debosyon. Ang mga sumunod na salin-lahi ay nagtrabaho upang muling itinayo ang buhay mula sa simula. Nagtatanim, nag-aalaga ng hayop at gumaganap ng mga gawaing sumusuporta sa kanilang kabuhayan. Sa ilang panahon, ang sangkatauhan ay muling naglakad na may pagkakaayon sa Diyos. Inaalala ang hatol na bumagsak sa mundo at ang halaga ng pagsuway. Gayunpaman, hindi lahat ay inanod ng tubig. Bagaman ang mga watchers ay nakakadena at ang mga Nephilim ay napuksa, ang kaalamang taglay nila at naipasa sa tao ay hindi ganap na naglaho. Ang mga katuruang ito ay nagpatuloy na ipasa mula sa salinlahi hanggang salinlahi sa anyo ng tradisyon, alamat at mga gawain. Ang mga teknik sa pagproseso ng metal, astrolohiya at mga ritual na mahika ay nanatili sa anino, nakatago, ngunit hindi nalimutan. Sa ilang kultura, muling sumulpot ang kaalamang ito, madalas nakaugnay ng mga gawaing pagsamba sa huwad ng mga Diyos, na sumasalamin sa sinaunang aral ng mga bumagsak na anghel. Ang sining ng digmaan na itinuro ni Azazel ay patuloy na umunlad. Ang sangkatauhan, matapos maranasan ng panahon ng kapayapaan, ay muling nakaranas ng alitan at pagkakahati-hati. Ang mga okultong agham na ipinakilala ng mga watchers bilang mga kasangkapan ng kapangyarihan at kontrol ay naging bahagi rin ng umuusbong na mga kultura. Bagaman nilayon ang mga ito upang manipulahin ang mga pangyayari, sa katunayan ay lalo nitong inilayo ang mga tao mula sa may lalang na nagtitiwala sa panlabas na puwersa at sariling pag-unawa sa halip na sa Diyos. Ang idolatriya, direktang bunga ng mga aral na ito, ay muling sumilang bilang spiritual na salot na nakaapekto maging sa mga taong nakaaalala pa ng mga aral ng malaking baha. Habang lumalago ang mga salinlahi at kumakalat sa buong mundo, ang mga alingaw-ngaw ng mga watchers ay nagpakita sa iba't ibang anyo sa sinaunang mga kultura. Sa maraming lipunan ay lumitaw ang mga mito at kwento tungkol sa makalangit na mga nilalang na bumaba mula sa langit upang makisalamuha sa mga tao. Ang mga kwentong ito na madalas nabaluktot ng panahon at pamamaraang tao ay naglalaman ng mga piraso ng kasaysayan ng mga watchers at ng kanilang mga aral. Sa Mesopotamia, Ehipto at iba pang umuusbong na sibilisasyon, lumitaw ang mga simbolo at gawi na tila nag-uugat sa mga katuruan ng bumagsak na anghel. Ang mga piramide at zigurat, mga estrukturang nakaturo sa langit, ay mga alingaw-ngaw ng pagkahumaling sa mga bituin at sa makalangit na hiwagang itinuro ng mga watchers. Ang mga Diyos ng kulturang ito ay madalas inilalarawan bilang makapangyarihan at nakakatakot. Taglay ang katangiang kahawig ng mga higante, malalakas at mapangibabaw tulad ng mga Nephilim. Lumabas din ang mapanirang bersyon ng kulturang ito, mga sistemang pangkaalaman na naglalayong kontrolin ang kapaligiran at hulaan ng hinaharap.
Ang astrolohiya na tiwaling katuroang ipinasa ng mga Watchers ay naging institusyon sa iba't ibang sibilisasyon na nakaimpluwensya sa kalendaryo, ritual at mga desisyong pampolitika. Ang sandata at mga mas pinahusay na kagamitan, isa pang pamanang naiwan ng bumagsak na mga anghel, ay nagpadali sa paglawak ng mga imperyo, ngunit naging dahilan din ng paglala ng mga alitan ng tao laban sa tao. Bagaman natalo at naipakulong ang mga Watchers, nanatili ang kanilang impluensya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang pamana ay hindi lamang pagwasak, kundi babala rin. Ang mga kulturang yumakap sa kanilang mga aral ay madalas nakaranas ng pagbagsak at paglipol na nagpapaalala sa mga henerasyon ng bunga ng paglayo sa landas ng Diyos. Sinikap ni Noe at ng kanyang mga inapo na panatilihing buhay ang alaala ng malaking baha at ang mga aral nitong dala. Isinasalaysay nila sa bibig ang mga kwento ng banal na katarungan at awa ng maylalang, pundasyon ng mga tradisyong panrelihiyon na gagabay sa sangkatauhan sa paglipas ng panahon. Subalit, habang lumalayo ang tao sa orihinal na aral at nagsimulang muling ipakahulugan ang mga kwentong ito ayon sa kanilang sariling kagustuhan at pangangailangan, namuhay ang sangkatauhan pagkatapos ng baha sa lilim ng kaalamang hindi dapat umiral. Naging walang tigil ang tunggalian sa pagitan ng pag-alala sa orihinal nitong layunin at sa tukso ng ipinagbabawal na karunungan. Kahit nalinis ng baha ang mundo, nagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kaluluwa ng tao, tunggalian sa pagitan ng pagsunod sa maylalang at pagtuon sa puwersang minsang nagdala ng mundo sa kapahamakan. Sa mga makabagong sibilisasyon na minarkahan ng teknolohikal na pag-unlad at kaalamang patuloy na nagbabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kapaligiran, umuugong ang eko ng sinaunang nakaraan. Ang misteryoso at ipinagbabawal na katuruan ng mga Watchers, bagaman hinatulan sa pagkalimot dahil sa banal na paghuhukom, ay tila nag-iwan ng bakas na tumagal sa mga siglo. Habang ipinagdiriwang ng modernong lipunan ang katalinuhan nito, di maiiwasang pagnilayan ang mga posibleng impluensyang nagmula sa okultong siyensyang itinuro ng mga anghel. Naranasan ng sangkatauhan ang walang kaparis na tugatog sa pagkontrol nito sa pisikal na mundo. Mula sa Rebolusyong Industrial hanggang sa digital na panahon, ang mga tagumpay sa teknolohiya, medisina at pagsisiyasat sa kalawakan ay nagbunga ng mga pagtatamo na sa ibang panahon ay maituturing na milagro. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may ilan na nakakakita ng nakakabagabag na pagkakatulad sa mga katuroang iniuugnay sa mga Watchers. Si Azazel, isa sa mga pangunahing responsable sa katiwalian bago ang baha, ang nagturo sa tao ng pagproseso ng metal, paglikha ng sandata at kagamitan na nagbago sa sinaunang lipunan. Sa ngayon, ang metalurhiya at inhinyeriya ay pundasyon ng pag-unlad ng tao, ngunit maging ng digmaan at pagkawasak. Ang kakayahang lumikha ng makabagong teknolohiya mula sa mga eroplano pandigma hanggang sa mga sandatang nuklear ay nagpapaalaala sa panahong natutunan ng tao ang paghubog ng espada at sibat sa gabay ng bumagsak na mga anghel. Isa pang halimbawa ang astrolohiya at ang ebolusyon nito patungo sa makabagong siyensya ng kalawakan. Ipinakilala ng mga Watchers sa tao ang kaalaman tungkol sa mga bituin. Tinuruan silang bigyang kahulugan ang galaw ng mga katawang celestial. Bagaman napalitan na ang astrolohiya ng astronomiya at kosmolohiya, nagbigay ito ng daan sa pagsisiyasat ng tao sa kalawakan. Tinitingnan ang hangganan ng universo at ang pinagmulan nito. Ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta at ang pagsisikap maunawaan ang simula ng sansinukob ay nagbubukas ng tanong. Hanggang saan umaabot ang impluensya ng pamana ng mga Watchers?
ang kasalukuyang teknolohiya na pinagsasama ang artipisyal na intelihensya, bioteknolohiya at eksplorasyong quantum ay tila binubura ang linya sa pagitan ng natural at supernatural. Ayon sa ilang scholar, ang mga pag-unlad na ito ay maaaring kahawig ng ipinagbabawal na siyensyang binanggit sa sinaunang mga teksto. Halimbawa, ang artipisyal na intelihensya ay naglalayong kopyahin ang kakayahang kognitibo ng tao, kahawig ng pagtatangkang inilarawan ng mga watchers upang manipulahin at baguhin ang sangkatauhan ayon sa kanilang wangis. Ang manipulasyong henetiko, isang sangay ng modernong biyolohiya, ay nagbukas ng mga debate tungkol sa ulat ng pinagmulan ng mga Nephilim. Hybridong nilalang na nagmula sa anghel at tao, na tila kaayon ng modernong eksperimentong naglalayong baguhin o pagandahin ang katangiang pantao. Bagaman ang mga pag-unlad na ito ay nag-aalok ng lunas sa mga problemang medikal at pangagham, nagbubukas din ang mga ito ng tanong tungkol sa hangganan ng kaalamang dapat tuklasin ng tao. Ang mga okultong siyensya na dating nauugnay sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga watchers ay nakatagpo ng mga bagong konteksto. Ang kasikatan ng mistisismo, seremonyal na mahika at mga espiritual na gawain sa modernong panahon ay nagpapaalala ng kaalamang ayon sa tradisyon nagmula sa mga bumagsak na anghel. Sa ilang kultura, itinuturing ang mga gawaing ito bilang mga kasangkapan upang ikonekta ang mga tao sa transcendental, ngunit ang kanilang mga ugat ay nagbubukas ng alaala ng impluensya ng mga nilalang na minsang nagpasama sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga tekstong esoteriko, mitolohiya at tradisyon sa iba't ibang panig ng mundo, may mga salaysay tungkol sa mga nilalang na bumaba mula sa langit upang makisalamuha sa tao. Ang mga kwentong ito ay paulit-ulit na lumilitaw, bagaman nagkakaiba sa detalye, kapansin-pansin ang pagkakatulad sa mga kwento tungkol sa mga watchers. Sa mitolohiyang Sumerian, ang mga watchers tulad ng Anunnaki ay inilarawan bilang mga Diyos na nagbigay ng mataas na karunungan sa tao. Sa tradisyong Griego, ang mga Titan at mga higante ay nagtataglay ng mga katangiang kahawig ng mga Nephilim, makapangyarihang nilalang na isinilang mula sa pagsasanib ng banal at mortal. Sa mga tekstong apokripiko tulad ng aklat ni Enoch, ang mga bumagsak na anghel ay inilarawan bilang mga tagapagbantay na paglabag sa hangganang itinakda ng Diyos ay naging pinagmumulan ng tiwaling kaalaman. Ang mga kwentong ito ang nagsilbing inspirasyon para sa iba't ibang esoterikong interpretasyon na tinitingnan ang mga watchers hindi lamang bilang mga rebelde, kundi bilang mga tagapagdala ng karunungang lampas sa pangunawa. Sa modernong tradisyong okultista, madalas na muling binibigyang kahulugan ang mga nilalang na ito bilang mga guro ng sangkatauhan. Isang pananaw na nagwawalang bahala sa mapanirang bunga ng kanilang orihinal na impluensya. Ang makabagong sangkatauhan sa walang humpay nitong paghahangad ng progreso ay nasa isang kritikal na sandali. Ang pag-unlad ng agham at teknolohiya ay nagbigay daan sa mga kahangahangang tagumpay, ngunit nagbukas din ng mga etikal na suliraning nagbabalik sa mga aral ng nakaraan. Hanggang saan ba matalino na hanapin ang kaalamang hindi lubos na nauunawaan? Marahil ang kabiguan ng mga watchers ay babala laban sa kapalaluan ng paghamon sa mga hangganang itinakda ng mailalang. Ang pamana ng mga watchers, bagaman kalimitang nalimutan, ay tila nananatiling umaalingaw-ngaw sa mga desisyon at hamon ng sangkatauhan. Ang mga modernong kahalintulad sa pagitan ng makabagong siyensya at ng mga katuruan ng bumagsak na mga anghel ay paalala na ang kaalaman sa kanyang sarili ay hindi mabuti o masama. Ang paggamit nito ayon sa moralidad at pagsunod sa banal na prinsipyo ang nagtatakda kung ito ba'y kasangkapan ng pagbuo o mitsa ng pagkasira.
Habang tinatahak ng tao ang hinaharap, dapat niyang lingunin ang nakaraan ng may pangunawa. Ang mga kwento ng mga watchers at ng kanilang pagbagsak ay hindi lamang sinaunang babala, kundi walang hanggang patnubay na nagtutulak sa sangkatauhan na hanapin ang karunungan at katarungan imbes na masilo ng kapangyarihan at kapalaluan. Sa balance na yon, nakasalalay ang pag-asa na ang pamana ng mga bumagsak na anghel ay hindi magpapatuloy kundi mapagtatagumpayan upang ang sangkatauhan ay makalakad sa wakas nang may pagkakatugma sa layunin ng kanyang paglikha. Sa gitna ng mga anino ng kasaysayan, ng mga watchers, Nephilim at ng kasamaan na nagdala sa sangkatauhan sa bingit ng pagwasak, may isang mas dakilang katotohanan ang nagningning ng hindi mapapawi. Ang layunin ng Diyos ay hindi maaaring hadlangan. Bagaman ipinakita ang banal na paghatol at katarungan sa pamamagitan ng malaking baha at sa pagbagsak ng mga anghel, hindi tinalikuran ng mailalang ang sangkatauhan. Ang kasaysayan, hinabing kasama ng sinulid ng pagtubos, ay nagpakita na kahit sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling bukas ang daan tungo sa pakikipagkasundo. Mula sa mga araw ni Enoch hanggang sa panahon pagkatapos ng diluvyo, bitbit ng sangkatauhan ang bunga ng kasalanan at katiwalian, ngunit ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa ay hindi tumigil sa pag-abot sa tao. Ang tipang ginawa kay Noe na sinimbolo ng bahaghari ay pangako na hindi na muling sasaklawan ng ganong paghatol ang mundo. Ang tipang ito ay hindi lamang katiyakan ng pisikal na pag-iral, kundi paunang anino ng mas dakilang plano upang ibalik ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang mga ulat tungkol sa mga watchers at Nephilim ay hindi lamang babala, kundi paalala na ang katarungan ng Diyos ay palaging sinasamahan ng kanyang pagmamahal. Bagaman hinatulan ng mga bumagsak na anghel at namatay ang masasama sa baha, ang mga matuwid tulad nina Enoch at Noe ay pinangalagaan na sagisag ng pag-asa para sa bagong simula. Ang paulit-ulit na huwarang ito sa kasaysayang biblikal ay tumuturo sa sukdulang gawaing tutubos sa buong sangkatauhan. Ang kaganapang ito ng ganap na pagtubos ay naganap makalipas ang maraming siglo nang ipadala ng Diyos ang kanyang anak, si Hesukristo, sa mundo. Kay Jesus natagpuan ng sangkatauhan ang tagapagligtas na nagdala ng kasalanan ng mundo na muling nag-ugnay sa tao at sa Diyos. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ang katuparan ng banal na planong tumubos, hindi lamang sa mga inapo ni Noe kundi sa buong sangkatauhan. Ang sakripisyo ni Kristo ay muling nagpanumbalik ng nawalang ugnayan mula sa pagkakasala ni Adan at mula sa mga paglabag ng watchers. Habang ang mga bumagsak na anghel ay nagdala ng katiwalian sa mundo sa pamamagitan ng ipinagbabawal na kaalaman, si Kristo ay nagdala ng buhay na walang hanggan na iniaalok ang daan patungo sa Ama. Sa kanyang dugong nabubo sa krus, nagkaroon ng sangkatauhan ng pagkakataong mahugasan sa kasalanan at muling lumakad sa pakikipag-isa sa Diyos. Sa dakilang gawaing iyon, natatagpuan din ang pangakong may paghatol na darating. Isang araw kung kailan ang buong nilikha ay ganap na ibabalik sa kaayusan. Ang mga watchers, bilanggo sa kalaliman, ay haharap sa hatol na walang hangganan. At ang sangkatauhan ay magkakaroon ng pagpili, liwanag o kadiliman, pagtubos kay Kristo o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Si Enoch na ang paglakad kasama ng Diyos ay nagdala sa kanya sa walang hanggang buhay, ay nananatiling makapangyarihang halimbawa para sa sangkatauhan. Ang kanyang buhay ng pagsunod at pakikipagniig sa maylalang ay patotoo na posibleng manatiling dalisay kahit sa mundo ng katiwalian. Hindi lamang siya nabuhay sa panahon ng kasamaan, hinarap niya ito ng buong tapang, ipinahayag ang hatol ng Diyos. Ang kanyang pag-akyat sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan ay paalala na ang mga tapat ay gagantimpalaan ng higit pa sa kayang ialok ng mundong ito.
Si Enoch ay sagisag ng kakayahang daigin ang limitasyon ng tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Bagaman nabuhay siya sa panahon ng matinding kadiliman, ipinakita ng kanyang buhay na ang ilaw ng katuwiran ay kayang magningning maging sa pinakamadilim na sandali. Si Enoch ay huwaran para sa mga naghahangad, lumakad kasama ang Diyos, nagpapaalala na ang katapatan sa walang hanggan ay laging magtatagumpay laban sa tukso at katiwalyang panandalian. Ang kasaysayan ng mga watchers, ng mga Nephilim at ng sangkatauhang nabuhay bago ang malaking baha ay hindi nagtatapos sa pagkawasak kundi sa pagtubos. Sa pamamagitan ni Kristo, ang sangkatauhan ay binigyan ng pagkakataong daigin ang mga pagkakahati-hati at kasalanang nagmarka sa kasaysayan nito mula pa sa simula. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaaring makamit ng tao ang pag-asang makapiling ang mailalang magpakailanman at maibalik ang layuning dahilan ng kanyang paglikha. Ang pangako ng pagtubos na umaalingaw-ngaw hanggang sa makabagong panahon ay nananatiling lubhang mahalagang mensahe. Ang tao ay humaharap pa rin sa mga tukso na kahawig ng mga itinuro ng mga watchers, paghahangad ng kapangyarihan, walang hanggang kaalaman at kalayaan na hiwalay sa Diyos. Sapat ang biyayang ibinigay sa pamamagitan ni Kristo upang madaig ang mga impluensyang ito na gumagabay sa sangkatauhan tungo sa kinabukasang pinaghaharian ng katarungan at kapayapaan. Naway magniningning ang figura ni Enoch bilang patutuo ng pag-asa at si Kristo bilang ganap na katuparan ng pag-asang iyon. Tinitiyak nito na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi nakatakdang ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at pakikipagniig sa Diyos, maaaring lumakad ang sangkatauhan tungo sa isang maluwalhating kapalaran, puspos ng liwanag, katarungan at buhay na walang hanggan. Ang kasaysayan ni Enoch at ng mga bumagsak na anghel ay nagiiwan sa atin ng malalim na mga aral tungkol sa banal na katarungan, pagtubos at pag-asa. Mula sa katiwalyang antediluviana hanggang sa sakripisyo ni Kristo na muling nag-ugnay sa atin sa Diyos. Pinaaalalahanan tayo ng kwentong ito na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pangakong pagbabagong buhay at kaligtasan para sa mga naghahanap sa mailalang. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito at nais mong tuklasin pa ang mga kwentong tulad nito, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampana upang makatanggap ng mga abiso. Tingnan ang aming mga susunod na video at ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang iyong mga ideya, tanong o mga paksang nais mong talakayin. Napakahalaga ng iyong opinyon para sa amin at isasaalang-alang namin ito sa hinaharap. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kasaysayan ni Enoch at ng mga bumagsak na anghel. Magkita tayo sa susunod na video.